Paulit-ulit na nauuwi sa dead end ang negosasyon para wakasan ang digmaan ng Russia at Ukraine. Sa White House, sinasabi na hindi sila sigurado kung may pagkakataon pang mapirmahan ang kasunduang pangkapayapaan sa tulong ng Estados Unidos. Ngayon, ayaw na ng mga Ruso sa negosasyon at tumatanggi silang magpatuloy kung hindi susundin ng Ukraine ang lahat ng hinihingi ni Vladimir Putin. Habang nagpaplano ka para sa Pasko sa Miami, doon naman pinagpapasyahan ang kapalaran ng Ukraine. 3 araw na nag-usap ang mga Amerikano, Ukrainyano at Ruso at ang mga balita roon ay nakakagising sa katotohanan. Lumabas si United States Vice Presidente J.D. Vance sa media at inanunsyo ang malaking tagumpay sa negosasyon para maresolba ang digmaan ng Russia at Ukraine. Pero pag nalaman mo ang tunay na tagumpay na ito, mapapaisip ka kung kaninong panig ba talaga ang Estados Unidos. Kakampi ba natin sila o hindi? Dahil ayon kay J.D. Vance, lumalabas na ang tinatawag nilang tagumpay ay simpleng pag-amin lang na hinihingi ng Russia ang ganap na kontrol sa Donbas. At tinatawag ito ng Washington na isang kakilakilabot, ngunit ayon sa kanila, malamang na realidad. Sabi ni J.D. Vance, tumatagal ang negosasyon dahil ayaw ng Ukraine ibigay ang Donetsk at Luhansk na bahagi ng bansa. Sabi ni Vance, tila aminado ang delegasyon ng Ukraine na baka mawala sa kanila ang mga teritoryo habang tumatagal ang digmaan, marahil sa loob ng ilang taon. Ayaw nilang ibigay, sabi ni Vance, kung binigay nila, tapos na sana ang digmaan. At sa parehong oras, gumaganap ang Moscow ng palabas para sa Europa. Ngayon, biglang nanumpa si Ryabkov, ang ikalawang pinuno ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Rusya, na hindi aatakihin ng Rusya ang NATO. Well, may mga sinabi pa siya doon. Tatalakayin natin ito sa episode ngayon. Bakit nga ba binabago ng Kremlin ang kanilang pananalita ngayon? Bakit tinawag na konstruktibo ang mga pag-uusap sa Florida, kahit parang ultimatum lang ito? At ano ang mangyayari sa Zaporizhia Nuclear Power Plant na iniaalok ni J.D. Vance na ilagay sa magkasanib na pamamahala? Sabi niya, kailangan pang tukuyin kung kanino talaga ito at parang surreal daw ang sitwasyon. Tara, buo din natin ang negotiation sa Florida. Sa ngayon, ang pangalan ko ay Alexi Pichi. Tara at pag-usapan natin ang paksang ito ng sabay-sabay, pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Malaking tulong ito sa pagpapalaganap ng mga episode sa YouTube at mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Makikita ang link sa description at video. Dito namin agad inilalathala ang mga bagong balita. Sige, pag-usapan natin ang nangyari sa Florida. Sinabi ni Pangalawang Pangulo ng Estados Unidos, J.D. Vance, na may progreso sa negosasyon pero maaaring hindi ito mangyari agad. Noong ika-19 hanggang ika-21 ng Disyembre sa Miami, nagdaos ng saradong konsultasyon ang mga Amerikano. Una sa delegasyon ng Ukranya, sumunod ng 2 araw kasama ang mga Ruso, at muli kasama ang Ukranyano. Nagsasalita na ang mga kalahok para sa sarili nila. Sa Amerika, naroon sina Steve Witkoff at Jared Kushner. Sa Russia naman si Kirill Dmitriev, pinuno ng Russian Direct Investment Fund. Siya rin pala ang sikretong tagapag-ingat ng pera ni Putin. Para sa mga delegadong negosasyon, naroon din ang mga sugo mula sa Ukraine at Europa. Pero sa lahat ng palatandaan, ang mga pangunahing negosasyon, pasensya na, ay naganap pa rin ng walang ibang nakakakita sa likod ng mga saradong pinto. Mahalagang tandaan na nauna munang nag-usap tungkol sa mga posisyon ang Ukraine bago nagnegosasyon ang mga Amerikano at Ruso. Ngayong Disyembre 22, nagbigay ng panayam si United States Vice President J.D. Vance J. kung saan tuluyang natanggal ang mga maskara. Idineklara niya ang kanyang sinabi. Ngayong umaga, nakatanggap ako ng bagong impormasyon mula sa ating mga negosyador. Ang tagumpay na, sa aking palagay, ay ating naabot ay ang lahat ng mga issue ay tunay na nailantad na sa ibabaw. Maganda pakinggan, oo, tagumpay, nailantad na lahat ng mga issue. Pero subukan nating isalin mula sa diplomatiko tungo sa pangkaraniwang wika. Sa totoo lang, ang ibig sabihin ng ilantad ang mga issue. Ibig sabihin, inilatag ng Rusya ang kanilang mga gusto at mahalaga ito sa Estados Unidos. Hindi nila basta tinanggihan, kundi pinag-usapan nila ito. Ipinagpatuloy ni Vance at dito nagsimula ang pinakamahirap na bahagi ayon sa kanya. Sa tingin ko talagang gusto ng mga Ruso ng teritorial na kontrol sa Donbas. Siyempre, itinuturing ito ng mga Ukrainyano bilang isang seryosong issue sa seguridad, pero sa pribadong usapan lang. Aminado ang mga Ukrainyano na posibleng mawala sa kanila ang rehiyon ng Donetsk. Maaaring mangyari ito sa loob ng 12 buwan o baka mas matagal pa.
Kaya ang ganitong uri ng teritorial na pagsuko ay isang malaking hadlang sa negosasyon. Ito ay isang kakilakilabot na teritorial na pagsuko. Mag-isip muna tayo ng mabuti. Si J.D. Vance, pangalawa sa administrasyon ng Amerika, ay nagsabing panahon na lang ang hinihintay bago mawala ang Donetsk na rehiyon. At ito ay sinasabi ng ating kaalyado. Tinatawag niya itong isang kakilakilabot na pagsuko, pero sinasabi niya rin na ito ay hindi maiiwasan. Sinisipan niya ang Ukraina na para bang kung ibinigay lang nila kay Putin ang mga teritoryo, tapos na sana agad ang negosasyon. Oh, pakinggan ninyo. Matagal nang hinihingi ni Putin ang mga lupain ng Ukraina kapalit ng pagtatapos ng digmaan. Bakit hindi kayo pumapayag dito? Sabi sa atin ni Vance. Sa totoo lang, inuulit lang niya ang naratibo ng Kremlin na parang, mga kaibigan, ibigay na lang natin sa mga Ruso ang hindi nila nakuha at siguradong di rin nila makukuha, tapos maghiwa-hiwalay tayo. At ito ay malayo sa posisyon ni Steven Vitkova. Nakahapon lang ay nagsabi na ang Ukraine ay talagang naghahangad ng kapayapaan at hinahanap ito na napakahalaga. Sabi ni Vance, ayaw nilang ibigay ang teritoryo kaya tumatagal ang negosasyon. Mahalagang tandaan, ang administrasyon ni Trump Wensa ay ayaw ng tagumpay ng Ukraine. Gusto nila ng kasunduan at handang idiin ang Kyiv. Itinuturing ang okupasyon ng ating mga lungsod bilang simpleng hadlang sa negosasyon. Siguro maglagay tayo ng paalala. Sinabi rin ni J.D. Vance na mas mabuting igalang ang mga magulang kaysa ibigay ang pera sa Ukraine. Ito ay isang pahiwatig na mas mabuting ibigay ang pera sa ating mga pensyonado kaysa ibigay ito sa Ukraine. Aba, natutunan niya kay Trump. Si Trump na, paalala lang, una siyang nangakong magpapadala ng tig $5,000 sa bawat Amerikano. Tapos naging tig $2,000 isang buwan ang nakalipas. Ngayon naman ay tig 7,000 na. Dapat lahat makatanggap pero hindi ko alam bakit hindi natanggap. Sabi ni Vance, bakit hindi na lang ibigay sa pensyonado ang perang ginagastos sa Ukraine? Paalala ko, noong kay Trump, walang ginastos. Pero ngayon gusto niya ibigay sa pensyonado. Ibig sabihin, parang sinasabi ni Vance na mas mabuti pang sumuko na lang agad ang Ukraine para gumaan ang pakiramdam ng lahat. Kaya kapag naririnig natin si J.D. Vance, tandaan dapat natin ang kaniyang mga sinabi. Pero hindi lang sa Donbas natatapos ang kanilang mga kagustuhan. Ibinunyag din ni J.D. Vance sa publiko ang iba pang detalye ng negosasyon sa Florida. Napag-usapan din ang Zaporizhzhia Nuclear Power Plant at narito ang sipi mula kay Vance. Sino ang kumokontrol sa nuclear facility? Maaari ba itong kontrolin ng sabay ng magkabilang panig? Dapat ba itong kontrolin ng isa o higit pang panig? Ibig sabihin, naririnig mo ba ang sabay na pagkontrol? Matapos gawing bomba ng militar at base ng mga Ruso ang planta, ang nuclear power plant, matapos nilang lagyan ng mga mina ang paligid at takutin ang mundo ng nuklear na sakuna. Iminumungkahi ng Estados Unidos na pag-usapan ang opsyon na manatili ang Rosatom bilang kasamang may-ari, hindi mananakop. Si J.D. Vance ay nagmumungkahi ng United Nations at Russia o United States kasama ang Russia at Ukraine na magkakaroon ng kontrol, pero alinmang paraan, ito ay nagbibigay lehitimasyon sa mananakop sa isang kritikal na pasilidad. Kung ang ganitong probisyon ay talagang mapasama sa pinal na dokumento, ibig sabihin nito ay mananatiling bihag ng Moscow ang enerhiyang seguridad ng Ukraine magpakailanman. Pinag-uusapan din ang mga isyung makatao at ang kalagayan ng etnikong Ruso sa Ukraine at Ukrainian sa Rusya. Isa pang pahayag ni Vance, nakamit namin ang ilang pag-unlad, ngunit habang nakaupo ako rito ngayon, hindi ako sigurado na makakamit natin ang mapayapang kasunduan. Malaki ang posibilidad ng parehong kinalabasan. Kung hindi mo agad naintindihan ang ibig sabihin ng pahayag na ito, inire-rekomenda kong pakinggan mo ito muli. Walang garantiya ng kapayapaan, pero nagsimula na ang proseso ayon sa planong gusto ng Moscow. May dahilan ito. Tinawag ni Kirill Dmitriev, negosyador ng Russia, na konstruktibo ang pag-uusap matapos ang pagpupulong kay Kushner. At kapag sinasabi ng mga Ruso na konstruktibo, ibig sabihin nito ay wala namang nagpaalis sa kanila kasunod ng barkong Ruso. Ngayon, silipin naman natin ang kabilang panig ng medalya. Habang pinipisil ni J.D. Vance ang masakit na bahagi ng Ukraina, sinusubukan ng Moscow pahinain ang pagbabantay ng Europa. Ngayong Disyembre 22, nagbigay ng pahayag si Sergei Ryabkov, pangalawang pinuno ng Ministeryo ng mga Ugnayang Panlabas, Russian Federation. Siyempre, wala kaming balak na salakayin ang mga bansa ng European Union at NATO. Hindi hinahangad ng Russia ang mga layuning pananakop na ibinibintang sa aming bansa. Handa ang Moscow na kumpirmahin sa legal na paraan na wala sa aming mga plano ang umatake sa NATO at European Union. Lumalabas na inaakusahang may layuning manakop ang Russia.
Paalala nga, kailan ba sa loob ng 5 o 10 taon na hindi nakipagdigma ang Russia? Bakit nga ba siya nakikipagdigma? Bakit gustong ibalik ni Putin ang imperyo ng Russia? Hindi raw ito tungkol sa pananakop. Ramdam mo ba talaga ang amoy nito? Klasikong panlilin lang ito ng mga Ruso. Sabi ni Putin kay Merz, Macron, at iba pa sa pamamagitan ni Ryabkov, mag-relax lang daw sila. Hindi kailangan ng Berlin at Paris. Ukraine lang ang gusto nila. Ibigay lang daw ang Ukraine at pipirma sila ng dokumento na hindi sila aatakihin. At si Ryabkov ay nagreklamo pa nga na parang sa Europa, kakaunti lang ang handang bumuo ng arkitektura ng seguridad. Ayon sa kanya, kasama ang Russia at hindi laban dito. Ito ay isang bitag at sa kasamaang palad, maaaring may ilang bahagi ng mga elitista sa Europa na mahulog dito. Editor. Pagod na sila sa digmaan, natatakot sila kay Donald Trump. Lumabas si Ryabkov at nag-alok ng kasunduan para sa kapayapaan ng Europa kapalit ng pagsuko ng Ukraine. Ngunit agad siyang nagbigay ng mapait na pahayag para hindi maging kampante ang iba. Mataas pa rin ang panganib ng sagupaan sa Russia at NATO dahil sa di makatarungang kilos ng mga bansang Europeo. Kung isasalin sa mas madaling salita, ibig sabihin nito, kung patuloy ninyong tutulungan ang Ukraine ng armas, patuloy pa rin naming gagawin ang mga provokasyon, magsasagawa ng mga hybrid na atake at iba pa. Kung ipagkakanulo ninyo ang Ukraine, pwede tayong magkaibigan. Bukod pa rito, si Trump ay nagsabing dapat ayusin ang estratehikong relasyon sa Moscow, isang pananakot na nakatago sa diplomatikong anyo. Kaya, ano ang meron tayo sa huli sa ngayon? Sa Miami, nabigo ang negosasyon sa kapayapaan at naipakita ang lahat ng baraha. Hindi ko alam kung sino ang hindi pa nakakakita, pero ngayon, lantad na ang lahat. Handa ang administrasyon ni Donald Trump na pag-usapan ang pagsuko ng mga teritoryo ng Ukraine at ang magkasanib na kontrol sa estratehikong pasilidad na Zaporizhzhia Nuclear Power Plant. Sabi ni J.D. Vance, malamang na mawala ang Donbas at inihahanda na niya ang publiko sa mga kompromiso. Sinusubukan ng Rusya na alisin ang Europa sa laro, na nangangakong bibigyan ito ng seguridad kapalit ng hindi pakikialam ng Ukraine sa planong ito. Napapailalim sila sa ganitong uri ng krus na apoy. Sa isang banda, mula sa mga Ruso at sa kabilang banda, mula sa presyur ng Amerika gaya ng sinasabi nila para tanggapin ang realidad. Ayon kay J.D. Vance, wala pa rin kasiguruhan na mapapayapa ang digmaan, kaya magpapatuloy pa rin ang laban. Maaaring ang matigas na posisyon ng Kyiv at mga kabisera ng Europa ang sumisira sa kasunduang ito sa likod natin. Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Ilagay ang opinyon at konklusyon sa comments, mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at ilike ang episode. Mga kaibigan, kung naging interesante at kapakipakinabang sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong pasalamatan ang trabaho ng YouTube channel na ito sa pamamagitan ng inyong donasyon o bayad na pag-subscribe sa mga link at detalye. Sa video description, nakasaad na suportahan ang channel ni Alexei Pechi. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta ninyo. Hanggang dito na lang. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.